kabilang sa mga hirap na hirap dahil sa hindi pa rin humuhupang baha sa Valenzuela. Yung pong mga pasyente at staff ng isang ospital doon. Mula sa Valenzuela, nakatutok live si Salima Refran. Salima? Mel, isang linggo na ang lubog sa tubig baha ang ilang bahagi ng Valenzuela City. Kaya naman, ang mga binahang residente, maging ang kanilang ospital, nahihirapan na. Malakas na ulan ang bumuo sa Valenzuela kanina, kaya mistulang waterworld pa rin ang polo area. Kaliwat kanan pa rin ang baha. Ang walang tigil na pag-uulan, sinabayan pa ng high tide. Ang Valenzuela City Emergency Hospital, isang linggo na ring lubog sa baha. Si Jean, maingat na inilalabas sa binahang first floor ng ospital. Kapapanganak lang niya kahapon. Ang kanyang isang araw na sanggol, iuuwi na niya sa kanilang pinaharing bahay. Grabe, lumusong ako sa baha. Ang hirap po. Dahil ilang araw nang lubog sa baha, itong ibaba nitong Valenzuela City Emergency Hospital, pahirapan ngayon itong pag-akyat dito sa ospital. Kailangan pang dumaan dito sa emergency exit. Bukod sa mahirap na, delikado pa dahil basa sa pag-uulan. At kailangan pang pumasok dito sa bintana para lang makapasok dito sa ospital. Ang unang palapag kasi kung nasaan ang emergency room ng ospital, hindi na magamit dahil hanggang tuhod ang baha. Ang lahat ng mga pasyente nasa ikalawa at ikatlong palapag. Kasi mga pasyente binubuhat pa rito eh. Binubuhat physically, binubuhat. Maipasok na sa Dalandanan National High School, pero nagsisilbi pa rin itong evacuation center sa 60 pamilya. Si Mary Grace at ang kanyang mga kaibigan, binalikan ang kanilang mga aralin. Sa isang classroom man dito nanunuluyan, isang linggo na rin silang hindi nakakapasok sa eskwelahan. Anong ginagawa ninyo? Nag-aaral po. Para po matuto. Gano'ng katagal na ba kayong walang klase? Isang linggo na po. Anong gusto mo nang gawin ngayon? Nag-aral na po. Para po papasok nila, nakahanda na po sila sa pag-ano nila. Kaya naman po humabol? Oo, pag-ano po, kasi kahit dito po, nag-aaral po siya. Umaasa naman ang Valenzuela City Government na bago matapos ang taon, kahit papaano'y maiibsan ang pagbaha. When yung interceptor canal, gagawa sila pala ng 1 kilometer canal na bubutas from Valenzuela to Ubando to Manila Bay. Instead na it will take 3-4 days or maybe 1 week para bombain tubig. Siguro ngayon mga 1 or 2 days na lang. Mel, Oktubre nga ngayong taon, ililipat na sa mas malaki at hindi binabahang lugar ang Valenzuela City Emergency Hospital. Sa ngayon, hanggang binti pa rin ang baha dito sa may sentro ng barangay poblasyon. At Mel, sa nakikita mo naman, patuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan. At yan ang latest mula dito sa Valenzuela City. Mel? Naku, hindi ko mapalampas, Salima. Ano ngayon ang ginagawa doon sa ospital na kalunos-lunos naman ang kalagayan doon, Salima? Ganun na lang ba? Mel, yun na nga sinabi sa atin ni Mayor Gatchalian, meron ng isang ospital na nakahanda at ililipat na doon itong ospital na ito para naman hindi na nga raw bahain yung ilalim. Dahil tuwing bumabaha itong Valenzuela City Emergency Hospital na ito, talagang pinapasok ng tubig. So October daw po, makakalipat na doon ang Valenzuela City Emergency Hospital. Mel? Ay, October pa. Yun nga, Mel, pero hinihahanda na nila kasi isang malaking ospital ito. So hopefully, mailipat na agad itong mga gamit nila. Naku naman. Maraming salamat sa iyo, Salima Refran.